Kapatid, sa nalalapit na eleksyon, kabi-kabila na naman ang lumalabas na election preference surveys na naglalarawan sa klimang politikal bago idaos ang halalan. Pero, para saan nga ba ang mga survey na ito? At may hatak nga ba ang mga ito sa desisyon ng mga botante? Ayon sa isang pag-aaral, may dalawang posibleng epekto ang surveys, ang bandwagon effect at ang underdog effect. Inilalarawan ng bandwagon effect ang mas dumadaming pagsuporta sa kandidato na mataas ang ranking dahil nakikita ng mga tao na siya ay malakas sa botohan at posibleng sure win na. Habang sa underdog effect naman, may mga botanteng naaawa o mas naiengganyo suportahan ang nangongolera sa survey, kaya siya na lamang ang kanilang ibinoboto. Samantala, ayon naman sa isang lokal na pag-aaral, 73% ng mga botante ang bumoboto base sa sariling desisyon. Kaya kahit malakas ang hatak ng isang kandidato sa surveys, hindi agad nito palaging eksaktong madidikta ni maiimpluwensya ang magiging resulta ng isang eleksyon. Kung ganon, may halaga at silbi nga ba ang pagsasapubliko ng election preference surveys? Gabay ito ng kandidato, gabay din ito ng mga taga-suporta ng kandidato. Ang surveys, electoral surveys, napakahalaga nito sa isang demokrasya, no? Kasi boses ito ng boses ito ng mga ng mga potential voters. At dito ina-adjust ng mga or kinakalibrate ng mga kandidato kung ano yung kung paano nila ipresenta yung sarili nila at kung ano yung mga susuportahan nila o hindi ng mga programa at panukala. Kung wala nito, manghuhula ang mga kandidato. No, ito yung parang form of communication between the candidates and the potential voters bago mag-eleksyon. Pero kapatid, alam mo ba noong 2001 muntik nang ipagbawal ang paglalabas ng election preference surveys? Ito'y matapos ilabas ng COMELEC ang Resolution number 3636 na nagbabawal sa publikasyon ng election surveys, 15 araw bago ang isang national election at 7 araw bago ang isang local election. Agad naman itong kinontra ng Social Weather Stations o SWS at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na nagsasabing labag ito sa karapatan sa malayang pagpapahayag at pamamahayag na nakasaad sa konstitusyon. Di naglaon ay pinabura ng Korte Suprema ang SWS at diniklarang unconstitutional ang pagbabawal ng COMELEC sa paglalathala ng survey results bago ang halalan. Legal ang paglabas ng ganitong impormasyon bago ang isang eleksyon. Ito ang tiniyak ng Korte Suprema kasabay ng pagtaguyod ng free speech protection na alinsunod sa konstitusyon. Ngunit may mahalagang paalala ang isang political analyst tungkol dito. Sabihin natin doon sa mga nagbabasa nitong mga survey na to, snapshot lang siya. Ibig sabihin, kapag may lumabas na survey, yung sagot ng mga tao doon ay doon lang sa araw na sumagot sila ng survey. Maaaring paglabas nila ng bahay, meron silang nakausap na supporter ng ibang kandidato at nakumbinsi sila. So ibig sabihin, bukas iba na yung pananaw nila, no? At kaya anong ibig kong sabihin? Huwag susundin ng mga tao ang kahit nagabay ito, no? Ang dapat na sundin din ng mga tao kung sino talaga yung kandidatong napupusuan nila. Kaya naman mga kapatid, lagi nating tandaan, gabay lamang ang election surveys. Dapat pa rin nating pagnilayan at kritikal na pag-isipan kung sino nga ba ang dapat nating iboto. Dahil sa huli, ang boto ng bawat isa ang tunay na magpapasya kung sino ang mauupo sa pwesto. Kaya laging maging kritikal sa pagkilatis ng track record, plataforma at integridad ng mga kandidato.